kapuso, narito po ang News TV Kirk Response Team sa Amang Rodriguez Hospital sa Luzon na Marikina. Nakakonfine dito ngayon ang isang motoristang comatose matapos madisgrasya sa Marcos Highway sa Santolan, Pasig. Nag-hit and run siya at ang insidente nahulikam. Madaling araw kanina, nakunan sa dashcam ng isang kotse ang nangyari. Kumanan ang umaharurot na kotse para mag-overtake sa motorsiklo. Pagkaliwa nito, pabalik sa lane. Nasagi ang motorsiklo, natumba ang motorsiklo at nahulog ang dalawang sakay nito. Bumangga pa sa kotseng may dashcam ang natumbang motor. Ang kotse namang nakabangga. Humarurot palayo, hindi gaanong makita sa dashcam ang plate number ng kotse. Dinala sa ospital ang mga sugatan, nabali ang paa ng na si Mark Joseph Belen. Comatose naman ang live-in partner niyang si Rosana Ugto. Base po sa batas trapiko, dapat pakaliwa ang kabig kung mag-overtake sa nasa unahang sasakyan, hindi ho pakanan. Kanina, pinaintulutan tayong makapanayam si Ginoong Mark Joseph Belen, ang naaksidenteng motorista sa hit and run incident na dahilan kung bakit critical ngayon ang kanyang live-in partner. Kakamustahin namin ang lagay mo at ng iyong may bahay. Ikaw muna, kamusta ka? Ako po, sa ngayon po, bali po yung kanang, kaliwang pa ako po. So hanggang tuhod po hanggang yung sa may baba po. May fracture lang po sa baba. So in X-ray po, may ano po. Kaya sinemento po agad nila. So, sa madali sabi, hindi po kayo nakapaglakad ngayon, ano? Hindi po. Kakamustahin po namin yung inyong may bahay. Kamusta po siya? Sa ngayon po, talagang wala po. Di mo po siya. Walang response po. So sabi po kasi ng doktor sa amin, hindi po siya magalaw-galaw kasi dapat magkaroon siya ng konting ano lang po, parang lakas para maano po siya, matest. Sa ngayon po kasi talagang walang response po yung katawan niya po. Kahit anong gawin niyo po, hindi po siya mag-ano po, talagang comatose po talaga. Sabi po nila sa rate daw po na 1 to 15 na number 3 daw po, pinakamababa daw po yun na coma daw po. Tulong-tulong tayo sa panalangin. Ano? Mark, may tanong ko lamang. I'm sorry, babalikan ko lang yung mga pangyayari kanina madaling araw. May naalala ka pa ba bago sumemplang, bago kayo mabangga? Anong pwede mo i-share sa ating mga taga-subaybay? So, galing po kasi ako sa sa Libis. So, na po ako ng ng Marcos Highway po, palabas na po. Kasi extension highway po, galing sa Tulay, tapos dito sa galing Libis. Po yun, parang ikokorbada pa gano'n. So, tumingin po ako sa kaliwa, wala naman po ibang mga sasakyan po. So, gumitna po ako sa may motor lane po, sa gitna po yun. Then, sa una-unahan po, may narinig na po akong parang daos-dos ng gulong po, na parang nag-drip pong may bilang nagulong po. Tapos nagulat na lang po ako, sa katabi ko po, may kotse na. Bigla po kaming binangga po sa gilid. Pinitik po kami bigla. Nung bang kayo bumagsak sa simento, kapwa ba kayo naka-helmet? Nung nasa sementer po, wala na po kami helmet pares. Pares po yung helmet namin na tumilapon po. Pero may suot kayo? May helmet po kami parehas. Tumilapon lang po parehas yung helmet namin. Pasensya ka na, tatanungin ko lamang, nakainom ka ba? O? Galing po ako sa trabaho. Out po ako ng 11. Umuwi muna po ako sa amin. Nagpahinga lang po. Tapos bumalik. Sinundo ko po yung asawa ko kasi alauna po yung out niya. Meron kang gustong klaruhin para sa... may kumakalat ka mo ng mga kunanong storya sa social media. Hindi ko makalat po kasi ngayon na nakagitgitan ko daw po yung kotse na yun. Tapos binasag pa daw yung salamin. So wala po akong nakagitgitan kasi pag out po ng 11 sa amin, umuwi po ako. Tapos bumaba ako ng 12:30. Papunta po dun sa asawa ko. Di na nga po ako, yung motor nga po, hindi ko na hininto. Di ko na pinatay yung makina. Kasi naghahintay na po yung asawa ko dun sa Libis. Tapos umandar na rin po kami. Baka meron kayong panawagan, ikaw Mark, ano? Para makilala natin itong sasakyan na nakabanggaan, naka-aksidente sa inyo. Ano masasabi mo? Ayun po, sana po maglantad na po siya kung sino man po siya. Sana po maawa po siya sa asawa ko. Ngayon po, wala pong mala yung asawa ko. Di ko rin alam po, basta nagdadasal po kami, sana po mabuhay siya. Sana makonsensya po siya. Kasi ang babata pa po ng mga anak namin para may
Baka gusto mong tumawag ng panalangin para sa asawa mo. Sana po, yun po, pagdasal na lang po natin ang asawa ko po para gumaling po siya. Yun lang po. At sana po, sumuko na po yung gumawa po sa kung sino man po siya. Kaugnay po ng insidente yan, kumuha tayo ng update. Makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono ang hepe ng Pasig City Police, si Police Colonel Rizalito Gapas. Colonel Gapas, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Magandang hapon, Emil. Magandang hapon sa inyo mga nakikinig. Hello. Latest po sa isinasagawang investigasyon ng Pasig Police tungkol po dito sa hit and run incident, sir. So, yung kami nananawagan dun sa nag-post ng video cam na galing sa dashcam, yung video footage. Nananawagan kami doon para magamit natin formally bilang ebidensya at matry natin yung original na footage kung ito ay mai-enhance pa natin. Sana makipagtulungan yung may-ari ng dashcam para ma-acquire namin yung original na footage. Hello, Emil. Colonel Gapas, tukoy na po ba ng Pasig Police yung sasakyang nakadisgrasya sa mga biktima? Sa ngayon, hindi pa natin natukoy yung sasakyan dahil kung papanoorin mo rin sa footage na nakita nasa social media, hindi naman talaga makita yung plate number man lang nito. So kaya nga po kami nananawagan sa may-ari ng footage ng camera, nakakuha ng footage na yun from a dashcam ng isang sasakyan, na sana po makipagtulungan po sa ating pulisya para po ma-acquire namin yung original na footage at baka sakaling pwede natin itong maipa-enhance para makilala natin yung sasakyan. Hindi naman po natigil ngayon ng ating mga investigador. Hanggang ngayon ay nangangalap tayo ng ebidensya para makilala itong sasakyan na ito na maglilid sa atin doon sa suspect o doon sa driver ng sasakyan na nakadisgrasya. Yung ating C3 dito CCTV ng Pasig City, nagkataon naman na revolving kasi ito kaya hindi ito nakafocus doon sa dadaanan during the time na nangyari po yung insidente. Kaya nananawagan din sa iba pang mga concerned citizen na mayroong individual o pribadong CCTV na maaaring nakakuha pa nitong sasakyan nito, ay sana po'y makipagtulungan po sa amin. Colonel Gapas, nag-walkthrough na ba yung inyong mga investigador dito po sa kabaan ng Marcos Highway sa pag-asang meron pa silang makukuhang video mula po sa CCTV camera ng iba't ibang establishmentong nakatirik dito sa kabaan ng Marcos Highway, Superintendent Gapas? Yes, mula pa kaninang umaga at sinusuong na ng ating hanggang sa ngayon, in-extend nga natin yung ating paghahanap doon sa parte ng Cainta hanggang sa may pupuntang Antipolo at saka dito rin sa Pinanggalingan na pawang mga hindi nasakop ng Pasig City. Hoping na makakuha tayo ng iba pang footages na may lead to the identification of the subject vehicle. Colonel Gapas, batid po namin na gumugulong pa ho ang pagsisiyasat ng Pasig Police ukol sa insidenteng ito. Pero kung pagbabatayan po, initially, itong dashcam video na kumakalat ngayon sa social media, masasabi nyo ba, Colonel Gapas, na sinadya ho ba ito o malinis na aksidente o disgrasya lamang talaga? Initially, makikita natin at the onset na ito isang ehemplo ng reckless driving. Unless makakuha tayo ng ebidensya from the subject na ito may ibang motibo sa pangyayari. Sa initial na pagtatanong namin, wala naman daw silang nakaaway o yung asawa galing sa trabaho na merong makagalit o altercation before that thing happened or even ng mga previous days. Kaya yung sa anggulo ng sinadya ay hindi pa natin masasabi sa ngayon kasi malinaw naman na hulihan lang yung nakasagi sa kanya. Pero yun nga, kung ikaw nga pangkaraniwang taong
nag-iisip, ay maaari mo din, o nanonood nun, ay maaari mo din maiisip na maaaring isinadya looking at the video. Pero of course, siyempre, kailangan natin ma-establish muna yan through evidence. May lumapit na po ba sa inyo, Colonel Gapas, na individual na nagbibigay ho ng kahit paano impormasyon ukol sa insidente na ito? Ngayon wala pa email, kaya nga kami nagpapasalamat. Ito yung binibigay ng person, pagkakataon din para sa amin na manawagan na sana ay mayroong mga concerned citizen na lumapit at magbigay ng impormasyon para makatulong tayo sa pagbigay ng solusyon sa kaso na to. Colonel Gapas, baka ho nervyusin o mangamba sa kanyang seguridad itong may-ari ng dashcam video. Ano ho ang mensahe ninyo para ho makatulong dito ho sa inyong investigasyon? Ay, ang masasabi ko po ay lahat po tayo ay may responsibilidad, may moral responsibility po tayo lahat. Ano po, for the interest of justice, na yung kinakamtang pinaglalabang hustisya ng isang individual na tao ay justice din po yun para sa ating lahat. Kung mananatili po na tayo hindi nakikipagtulungan sa pulis para makamit ng ating kapwa yung hustisya, hindi natin alam, baka sa atin naman mangyari yung pagkakataon at wala din sa ating tumulong para makamit natin ang hustisya. Kaya kami po ay nananawagan na sana po isantabi natin yung ating takot at ipaibabaw natin yung ating responsibilidad, yung ating moral responsibility na pangalagaan ang right ng bawat isa. Colonel Gapas, bilang panghuli, nakasalamuha po namin at nakausap yung pamilya ng mga biktima. Sila po ay nagsusumamo ng hustisya. Ano po masasabi ng Pasig Police sa kanila? Kami ay nakikisa palagi sa pagsulong at pagtuwa ng hustisya. Kaya nga po hindi tumitigil ang ating kapulisan para mangalap ng ebidensya para ito ay mabigyan natin ng solusyon. Ganun din kami ay nananawagan sa ating mga kababayan na sana po kung meron kayong impormasyon na would lead to the solution of this case, sana po kayo ay huwag matakot, bagkus ay iuna natin yung ating moral responsibility para sa hustisya. Ang hustisya na para sa individual na ito ay hustisya para sa ating lahat bilang mga mapayapat sa nagmamahal sa kapayapaang mamamayan. Mga kapuso, ang hepe ng Pasig Police, si Police Colonel Rizalito Gapas. Colonel Gapas, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat, Emil. Magandang hapon.